Ako lang ang takbuhan ng pamilya ko sa tuwing may problema sila sa pera. Gusto ko nang matutong humindi, pero paano ba? Hindi ko rin naman sila matiis dahil pamilya ko sila. Pero nakakapagod na din kasi. Heart to heart with Mama Colleen. Welcome to Heart with Mama Colleen. Panibagong kwento ng ating ka-winner ang ating dadamayan, pakikinggan, mememahan ngayong araw na ito. Pakinggan ng buo ang kwento at damayan natin si Boji ng Las Piñas. Dear Mama Colleen, ako si Boji, isang breadwinner. Pinangarap ko namang makatulong sa pamilya ko. Pero darating ka rin pala sa puntong mapapagod ka. Hihilingin na sana isang araw matapos na. Ako naman, sarili ko naman ang pagtutuunan ko ng pansin. Na-realize ko to last year nung bigla na lang nagsara yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Wala akong mahugot na pera dahil nga ang pera ko nasa pamilya ko. Kada kailangan nila, sibigay ako. Pero nung ako na ang lumapit sa kanila, iisa ang sagot nila. Pasensya na tol, wala ako eh. Gusto ko mang humindi minsan, Mama Colleen. Kaya lang, tila ba nasa akin yung bigat kapag hindi ako nakakatulong sa kanila. Nakukonsensya ako. Umaabot na sa puntong sa mga kaibigan ko na ako nakakahingi pa ng tulong. Nakakautang, maitawid lamang yung sariling pangangailangan ko. Na minsan, nahihiya na ako, Mama Colleen. May mga panahon kasing hindi ko pa man bayad yung una kong utang. Uutang na naman ako. Buti na lang, sadyang nauunawaan ako ng mga kaibigan ko. Kaya lang, aminin ko na nahihiya na rin naman ako sa kanila. Naging cycle na kasi, Mama Colleen. Ako lang ang takbuhan ng pamilya ko. Gusto kong matutong humindi. Pero, paano ba? Hindi ko rin kasi alam, kasi nga, hindi ko rin naman sila matiis dahil pamilya ko sila. Sana po ay madamayan mo ako, Mama Colleen, kasi gusto ko nang matigil ito. Pagod na rin ako, pero paano? Muli, ako si Boji, at ito ang aking Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to heart with Mama Colleen. The POV ni Mama Colleen dito, no? Natotoo yun na kapag wala kang itinira sa sarili mo, ending, ikaw na hindi dapat mamamalimos ng wala sa oras. Ikaw na dapat may mahuhugot. Wala nang mahuhugot kasi ibinuhos mo ang lahat, ibinigay mo ang lahat. So I want you to realize this, ka-winner, bebe ko, na magtira tayo para sa sarili natin. Huwag nating gawin ang ending natin, tayo ngayon yung kaawa-awa, tayo ngayon yung nagmamakaawa, na kung tutuusin, meron ka naman dapat sana. Maglaan ka para sa sarili mo. Kailangan mo yun eh. It's okay na magbigay ng unconditional love sa iyong pamilya. Pero grabe pati yung pera mo unconditional din sana all. Pwede mo maging kapamilya ka na lang. But kidding aside, it's really okay na magmahal. Pero sabi nga nila, for you to be able na makapagbigay pa sa mga taong mahal mo, kailangan hindi ka maubos. In short,
kailangan diligan mo muna ng pagmamahal yung sarili mo, punuin mo muna yung pagmamahal ng sarili mo, hindi dapat meron kang enough funds, kasi pag dumating ang panahon na ikaw ang mangangailangan, sa kaso mo, paano? Ending, kawawa ka. Dapat talaga, hindi natin ibubuhos ang lahat. Lalo na if you are the only one na inaasahan ng mga taong nakapaligid sa atin. At ikaw lang din, sarili mo lang din ang inaasahan mo. Nakakalungkot lang din, no, na sana ma-realize din ng mga taong nakapaligid sa'yo na magkaroon sila ng sense of urgency ba? Na manotice na hindi ka palaging parang ATM na laging available. Sana magkaroon din sila ng realizations na, oo nga no, paano pala pagdating ng panahon? 'Di ba? Paano si kuya? San lalapit si kuya? Sino yung lalapitan ni kuya? Siguro, alam mo, ang nakikita ko lang din dito, you are a very good person para pagkatiwalaan ka ng mga kaibigan mo na pautangin ka ng paulit-ulit. I think ganun ka kabuting tao eh. Hindi ikasasama ng pagkatao mo yan kung isang beses humindi ka naman sa pamilya mo. Or might as well, ang pwede mong gawin, siguro this time, magbibigay ka ng 30%, parang manager lang ha. 'Di ba? Manager mo pamilya mo. Magbibigay ka ng 30% of your income every month sa pamilya mo, but make sure the 70% is para na sa'yo. And that 70%, i-divide mo yan sa mga pangangailangan mo, sa mga gastusin mo, sa emergency funds mo. Kasi nandun na tayo na hindi mo sila matiis. Paano pag dumating yung panahon na wala na rin kaibigan mo, ang kaya kang matitiis ka na nila na wag pautangin kasi may pangangailangan din sila. Hindi na tayo bumabata. Nagkakaedad na tayo. Kailangan na nating mag-set ng boundaries. Hindi po pagiging madamot yung magsaset ka ng boundaries eh. Kaya nang sabi mo, wala kang maasahan sa kanila pag ikaw naman ang may kailangan. Alright? But anyway, parang na rin ako nagpayo. Pero gusto ko marinig ang payo ng mga ka-winner natin. Yung mga nanonood ngayon, yung mga nakaka-relate ngayon, yung mga breadwinner ngayon, dito nyo ilabas sa comment section sa ibaba. Ayan, dyan sa ibaba. Ano ba yung masasabi ninyo? Ano ang POV mo? Makimema ka naman sa kwento ng ating letter sender today na si Boji ng Las Piñas. Ka-winner, kung meron ka ring kwento na nais ibahagi, kwento man yan ng pagkabigo, pagbangon, o kwento ng success, ano man yan, feel free na mag-share. Pwede mo akong i-PM sa aking FB page, DJ Mama Colleen, or kaya naman sa page ng Win Radio. Again, ito po ang programang May Puso, ang programa para sa'yo. Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to Heart dito sa Winner Mong Station, 91.5 Win Radio. Heart to heart with Mama.